Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Sigurado ka na ba, paring Pedro, sa binabalak mong ito? Ang seryosong tanong ni Lolo Virgil kay Lolo Pedro nang silang dalaway magkasamang naglalakad papuntang pinakang pusod ng gubat. At gabi ng mga pagkakataong yun, subalit malaki ang ibinibigay na liwanag sa paligid ng bilog na buwan. Oo, paring Virgil, sa tingin ko'y napapanahon na upang gamitin ko yun. Hindi basta-basta ang magtataring si Gregorio. Isa siyang tanyag at kilabot na magtatari. At isang engkantado ang kanyang sinibalang na panabong. Ngayon pa lamang ay nararamdaman ko't nakikita kong magiging tagilid sa laban ang ating malaginto. Kung sa bagay tama ka riyan, paring Pedro, at sa lahat ng mga naunang mga nakabangganyay, ang sinibalang na panabong ng magtataring si Gregorio ang talagang mas delikado. Teka, narito na tayo sa harapan ng malaking punong duldul na sinasabi mo't kinagapangan na ito ng mga naglalakihang mga baging. Tulungan mo akong bungkalin, paring Virgil, ang medyo may kalakihang batong ito na nasa tabi ng malaking punong duldul na ito. At pagkatapos nilang bungkalin ang nasabing batong yon, ay merong kinuha sa lupang mismong pinag-alisan ng bato si Lolo Pedro. Heto na, paring Virgil. Matagal ng panahon ko itong ibinaon sa lupang ito, at kaya pala ako nagtataka kung bakit dito sa mismong lugar na ito gustong ipabaon sa akin ng aking mga kaibigang engkanto noon ang mga ito. Dahil sa dito ko pala makikilala si Kano at ang ating mga kaibigan. Paring Pedro, yan pala ang sinasabi mo? Oo, paring Virgil. Ito ang magdadagdag ng bilis sa kargadang tari ni Malaginto sa pamamagitan ng aking mga kamay. Dahil walang ibang magkakarga ng tari sa kanya kundi ako. Pagkatapos na sabihin yon ni Lolo Pedro, ay magkasama na nga silang iniwan ang lugar na yon. Anastasio, sa pagkakataong ito ay gusto kong magpamanas ka ng totoo mong galing sa paraang isagad mong lahat ng mga likidong pampalakas sa aking panuksukang panabong bago natin dalhin bukas sa sabungan ng baryo nila Kano itong aking panuksukang panabong. Ang direkta at seryosong pagkakasabi ni Mr. Yamamoto sa kanyang inupahang siyentipikong si Anastasio. Subalit makikita sa hitsura ni Anastasio parang sa ito'y nagdadalawang isip na sundin ang sinasabi sa kanya. Dahil, Boss, delikado. Baka kasi pag ginawa ko yun ay... Basta't sundin mo ang ipinag-uutos ko sa'yo. At ayokong makarinig na reklamo sa'yo, Anastasio. Yan ang obligasyon mo sa akin, hindi ba? Hindi kita binayaran ng pera upang sumuway sa aking mga gustong mangyari. Hindi ba, Anastasio? Sige po, boss. Kayo po ang masusunod. Ang nanginginig nasagot sa kanya ni Anastasio. At nang sumapit na nga ang araw, bago sumapit ang bakbakan ng aming Malaginto at ng panuksukang panabong ay madaling araw pa lamang ng linggo ay matagumpay na ngang tinurukan ni Anastasio ang katawan ng panuksukang panabong. Ang panuksukang panabong na kung ito'y titingnan at ilalaraway, may taas itong mas nakalalamang sa aming Malaginto. Ganoon din ang kanyang katawan. Mas malaki ang kanyang katawan kaysa kay Malaginto. Ganyan nga, Anastasio. Ganyan nga.
Mamaya, pagsapit ng kanilang bakbakan ni Malagintoy, sinisiguro kong yun na ang magiging katapusan ng kanilang panabong. Sa kabila ng mga masayang pagkakabanggit na yon ni Mr. Yamamoto'y, makikita itong si Anastasio parang naguguluhan at nag-aalala sa panuksukang panabong na nasa kamay ni Mr. Yamamoto. Parang Kano, paano? Kompleto na tayong lahat. Kaya naman ay tayo na sa inyong sabungan. Ang sabi ni Mang Tonyo na dating lasinggerong kaibigan ni Laytay Kano. Sige paring Tonyo, mga pare, ang laban ni Malagintoy para sa mga taong ating inaabutan ng mga tulong. Kaya naman ay palagi sanang positibo ang ating mga isip sa bawat magiging laban niya. Halos magkakasabay-sabay namang tumango-tango bilang pagsang-ayon sa mga sinabing yun ni Itay Kano, ang kanyang mga kaibigan, at ng mismong araw at oras na yun ay magkakasama na nga silang naglakad papuntang sabungan at dala ni Itay si Malagintong nasa kanyang mga kamay. Subalit habang binabagtas nila ang daan patungong sabungan ay biglang nakita nilang makakasalubong nila sa daan ang aming kabaryong matandang lalaking manggagamot na si Lolo Mores. At nang ito'y nasa kanilang tapat na huminto ang matandang manggagamot at may sinabi ito kay Itay Kano na mga katagang, Kano at sa inyong lahat na mga kaibigan ni Kano, magandang araw sa inyo. Pedro, Virgil, salamat sa inyong ginawang tao sa pusong suporta sa inyong Malaginto at sa inyong kaibigang si Kano. Halos magkakasabay-sabay naman silang lahat na binati si Lolo Mores. Kasunod ay, Lolo Mores, ano pong importanteng sasabihin niyo para sa amin? Ang magalang na tanong ni Itay sa matandang manggagamot. Maaari ko bang hawakang saglit yung inyong Malaginto? Walang pagdadalawang isip namang marahang iniabot ni Itay kay Lolo Mores si Malaginto, at nang ito'y nasa kanyang kamay na nag-uwi ka itong, alam kong narito na sila, ang pamilya o angkan ng mga sabungerong pinamumunuan ni Gregorio na merong maalamat at nakamamanghang sinibalang na panabong, at nasisiguro kong mapapalapang husto itong inyong Malagintong panabong. Di ba, Pedro at Virgil? Nagkatitigan muna ang dalawang magkaibigang matandang sina Lolo Pedro at si Lolo Virgil bago sila tumango-tango bilang pagsang-ayon sa mga sinabi sa kanila ng matandang manggagamot, samantalang ang iba pang mga kaibigan ni Itay ay wala pang kaalam-alam patungkol sa makakabanggang panabong ni Malaginto at sa angkan ni Mang Gregorio. Naging banaag ng pagtataka at mga katanungan ang kanilang mga hitsura. Ilang sandali pa'y, pero huwag kang mag-alala, Kano. Hanggat nananatiling busilak ang inyong mga kalooban at lahat kayo'y nagkakaisa upang tumulong sa kapway, mananatili ang tagumpay sa bawat magiging laban ni Malaginto. Nagulat silang lahat nang marinig nila yon sa matandang manggagamot, dahil sa parang ito'y merong nalalaman sa kanilang ginagawang palihim na pagtulong sa mga taong totoong nangangailangan. Lolo Mores, ano pong ibig niyong sabihin? Ang tanong sa kanya ni Itay. Hindi niyo man aminin o sabihin sa akin dahil sa yon ay pinananatili niyong lihim sa ibang tao. Pero alam kong yon ang inyong ginagawa. Pero talagang masyadong nakalalamang sa inyong Malaginto ang sinibalang na panabong ni Gregorio. Kano, iho, meron lang sana akong hihilinging pabor sa'yo at sana ay mapagbigyan mo ako. Sabihin mo lang po, Lolo Mores, at kayo po'y aking pagbibigyan. Iho, Kano,
bago sumapit ang oras na ibabangga nyo na o dadalhin nyo na ng sabungan itong si Malaginto upang iharap sa maalamat na sinibalang nila Gregorio, ay maaari bang dalhin nyo muna sa aking bahay itong si Malaginto? May gagawin lang ako sa kanya upang kahit papaano'y makadagdag sa pag-asang magtagumpay sa kanilang bakbakan ng sinibalang na yun, si Malaginto. Bakit niyo po gagawin yun, Lolo Mores? Gagawin ko yun, iho. Kano? Dahil una, natutuwa ako sa inyong samahan. Pangalawa, sa inyong mga pagtulong ng palihim. Pangatlo, dahil sa meron kayong mga busilak na pusong wala sa iba. At pangatlo, isa ang aking pamilya na nasa kabilang baryo ang nakatanggap ng tulong galing sa mga perang na ipanalo ni Malaginto. Napabulalas ang dalawang magkatabi at magkaibigang sina Mang Clarito at Mang Octavo nang iyon ay kanilang marinig kay Lolo Mores. Basta't bago sumapit ang kanilang bakbakan, dalhin niyo muna sa aking bahay si Malaginto. Sumang-ayon ng buong galang si Itay kay Lolo Mores. Kasunod ay ginayumos muna ni Lolo Mores ang mala-korona ng haring palong ni Malaginto. At pagkatapos niyang gawin yun, ay tumilaok ng sunod-sunod si Malaginto. At pagkatapos noy, iniabot na nga niya kay Itay si Malaginto. Sige na, magpatuloy na kayo sa inyong pupuntahan. Sige po, Lolo Mores. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aming Malaginto. Nginitian ni Lolo Mores sila Itay bago ito paika-ikang nagpatuloy sa kanyang ginagawang paglalakad. Ipinaliwanag naman at ikinuwento lahat ni Itay sa iba pa niyang mga kaibigan ang tungkol sa angkan ng mga sabongerong sina Mang Gregorio at ang kanilang maalamat na sinibalang na panabong at ang kanilang pagkikita't paghaharap sa aming sabungan habang tinutumbok na nga nila ang daan patungong sabungan. Kahit sino pa mang mga tanyag na makasabongero na merong mga maalamat na panabong ang makakabangga ng ating Malaginto, paring Kano. Mga kaibigan, ay mananatiling iisa ang aming layunin at iyon ay ang makiisa sa maganda't mabuting hangarin ni paring Kano sa pamamagitan ng ating Malaginto. Di ba, paring Elisar? Ang sabi ni Mang Alfredo, at iyon ay halos na magkakasabay-sabay na sinundan at sinang-ayunan kaagad ng lahat ng mga kaibigan ni Itay. Maluha-luha noon si Itay na nagpasalamat sa kanyang mga kaibigan nang marinig niya ang mga pagsang-ayon ng kanyang mga kaibigan at sinabi niyang, "Mga kaibigan, matagal ko nang pangarap ang tumulong sa mga taong totoong nangangailangan. Pero hindi ko alam kung papaano ko gagawin yon. Subalit nang dumating sa buhay ko si Malaginto at kayo na aking mga kaibigan, ay nagkaroon ng katuparang lahat ang aking matagal nang pinapangarap." Ang sabi pa ni Itay Kano sa kanilang lahat hanggang sa sila ay makarating na nga sa aming sabungan at do'y nakita kaagad nila ang nasa loob na ng sabungang matandang hapon at ang kanyang kasamang siyentipikong si Anastasio. Hawak na nito sa kanyang mga kamay ang malaking panuksukang panabong at ito'y agresibong-agresibo. Kung titingnan, nakangising makahulugan sa kanilang grupo, lalo na nga kay Itay Kano, si Mr. Yamamoto. Samantalang pinapasok kaagad sila Itay sa loob ng sabungan ng sentensyador. Si Itay Kano, dala si Malaginto at kasama ni Itay si Mang Iko. Kano, patarian na natin ang ating mga panabong at huwag na nating patagalin pa ang kanilang bakbakan. Ang sabi kay Itay ni Mr. Yamamoto. Sige po, Mr. Yamamoto. Paring Iko, nakahanda ka na ba? Oo, paring Kano. Kanina pa. Magkasabay na nga nilang parehong pinakargahan ng tari ang dalawang mga panabong.
Samantalang ang Kristo at sentensyador ng sabungan ay naging abala na sa pagsasaayos ng mga perang pusta. Ang aming sabungang nooy, tinarayo talaga ng mga sabungero at mga mamamustang nagmula pa sa iba't ibang baryo ng aming bayan. Marami pang mga sabungero at mamumusta ang paunti-unting nagsisipagdatingan sa aming mismong sabungan, makatunghay lamang sa magiging bakbakan ng aming malaginto at ng nasaping panuksukan. At nang pareho na ngang makargahan ng mga tari ang dalawang mga panabungay, magkasama na nga silang dalawa na naglakad sa gitnang bahagi ng sabungan kasama ang sentensyador ng sabungan. Takikitaan talaga ng malaking kumpiyansa para sa kanilang panabong ang matandang Hapon. Subalit si Itay, katulad ng mga naging laban ni Malagintoy, kalmado lamang si Itay. Parehong gumanti ng pagtuka sa isa't isa ang dalawang mga panabong, kung kaya't ay sa hudyat ng sentensyador ng sabungay, magkasabay na nga nila itong binitawan sa lupa. Bumanat kaagad ng mga sunod-sunod na mga pagpalo kay Malaginto ang naturang panuksukan. Sa lakas at bilis nito'y tumilapon sa mismong harang ng sabungan si Malaginto. Hindi pa nakontento doon ang panuksukan. Lumipad ito ng napakataas at sumilong sa kanya. Si Malagintong nooy nakasiksik na sa gilid o harang ng sabungan at pagbagsak niya kay Malagintoy, sunod-sunod na mga mabibilis na mga pagpalong muli ang kanyang ipinagkaloob kay Malaginto. Napaka-agresibo ng panuksukang panabong at hindi man lang magawa-gawang kumanti ng pagpalo sa kanya ni Malaginto. Ganoon pa may nakapagtatakang nananatiling matibay si Malaginto sa kabila ng kanyang mga pinakawalang mga pagpalo sa kanya. Ha 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 ha! Yan na! Ito na! Ang katapusan ng hari ng sabungang si Malaginto. Ang may paniniguradong sabi ng matandang Hapon sa kanyang sarili. Ngunit nananatiling tahimik at kalmado si Itay na parang wala sa bakbakan ng panuksukan at ni Malaginto. Ang kanyang isip, marahil ang nasa isip ni Itay ng mga pagkakataong yon ay ang maalamat na sinibalang na panabong ng tanyag na sabungerong angkan ni Mang Gregorio. Ano sa tingin mo, paring Pedro? Magtatagal kaya ang panuksukang yan sa kanilang laban ni Malaginto? Kailangan pa bang i-memorize yan, paring Berhel? Tingnan mo ang bawat pag-ilag ni Malaginto sa panuksukang panabong na yan. Oo nga, ba't ngayon pa lang ito napansin? Ikaw talaga, paring Pedro. Sa edad mong yan, ay napakatalas pa rin ang iyong paningin. Si Malaginto, ang bawat pag-iwas niya at paglayo sa panuksukan ay parang kumukuha lamang ito ng tamang pagkakataon. At hindi nga roon nagkamali si Lolo Berhel sa kanyang mga sinabing yon, dahil matapos na paluin ng sunod-sunod ng panuksukang panabong si Malagintoy, ibinukaan ito ng buong lapad ang kanyang mga pakpak. Kasunod ay bumuelo itong parang papasugod, at nang siya'y tumalon ay isang nakakahilong mga pagpalo ang kanyang ginawa sa naturang panuksukang panabong. Sa bilis nooy ay halos hindi kaagad yun masundan ng paningin ng lahat ng mga tao sa paligid ng sabungan. Pagbagsak ni Malagintoy, iniwan niyang nangingisay-ngisay sa lupang sahig ng sabungan ang panuksukang panabong, hanggang sa ito'y biglaang huminto sa kanyang pangingisay-ngisay at nasaksihan ng sentensyador ng sabungan at ng dalawang mga nagtatakang sina Mr. Yamamoto at Anastasio kung papaanong iniluluwa na ng kanyang nakabukang tuka ang bumubulang likidong mayapot at kulay itim. Anastasio! Anong? Ang nauulagang
Tanong ni Mr. Yamamoto kay Anastasio. Boss, yan sana ang sasabihin ko sa'yo noon. Pero ayaw mo kong pakinggan. Pag aking isinagad ang likidong yon sa ating panuksukan, ayan ang mangyayari sa ating panabong. Sa oras na ito'y masugatan ng kanyang katunggali. Kung gaano siya kalakas at agresibo, ay ganoon din siya kabilis manghina sa oras na siya'y masugatan ng sunod-sunod. Ang mahinang sabi ni Anastasio sa kanyang amo. Anastasio! Oh, bakero! Hindi maaari ito! Mabilis kaagad na idiniklara ng sentensyador ng sabungang panalo. Panalo ang aming malagintong panabong laban sa kanyang katunggaling panuksukang panabong. Bagay upang magsigaw ang lahat ng mga mamumustang pumusta sa aming malagintong panabong. Siguro na may tutuparin mo na ngayon ang ating usapan, Mr. Yamamoto. Ang seryoso at makahulugang tanong ni Mang Gaston sa matandang hapon nang sila'y nasa labas na ng sabungan. Sumagot naman ito sa kanya at sinabi nitong, Makakaasa ka, Gaston! Kayong lahat, lalo na sa'yo, lalong-lalo na nga sa'yo, Kano. Bukas na bukas din ay amin ang iiwan, lalo na ako, ang probinsyang ito. Mabuti naman kung ganoon, Mr. Yamamoto, at tayo'y nagkakaintindihan. Higit sa lahat ay hindi ko sukat akalaing marunong ka naman palang tumupad sa ating usapan. At pagkatapos na yon, ay sabihin sa kanya ni Mang Gaston ay tumalikod na ang mga ito at umalis ng sabungan. Mukhang malinamnam at masarap ang karne nitong kanilang panuksukang panabong, di ba, pareng Clareto? Ang noy sabi ni Mang Octavo habang hawak nito ang wala ng balahibong panuksukang manok, at silang lahat ay kasalukuyan ng makikitang naglalakad sa paanan ng bundok patungo sa aming tahanan. At si Tay Kano ay makikitang seryosong hawak sa kanyang dalawang kamay si Malaginto. Tama ka riyan, pare Octavo. Ako ang magluluto niyan. Adobuhin ko muna yan sa toyo at suka. Saka ko yan titirahin ng purong-purong gata ng nyog. Ang nakangising sagot naman ni Mang Clarito. Subalit biglang sumingit at napawika itong si Lolo Pedro ng mga katagang. Sa tingin ko'y hindi mangyayaring lahat yung mga pinaplano nyo, mga iho. Bakit naman po, Tatang Pedro? Ang nagtatakang usisa kaagad ni Mang Octavo at Mang Clarito kay Lolo Pedro. Lupa lang ang makikinabang sa manok na yan. Matalino si Mr. Yamamoto at alam kong bukod sa mga likidong kanyang ipinaturok kay Anastasio sa manok na yan, upang yan ay lumakas at bumilis, ay nasisiguro ko't hindi ako maaaring magkamaling. Yan ay may lason. Napabulalas ang dalawang magkaibigan nang marinig nila yon kay Lolo Pedro, at isinentro kaagad nila sa naturang manok ang kanilang mga paningin at panahag sa kanilang mga hitsura ang matinding panghihinayang para doon. Tamang lahat ang mga sinabi ni Paring Pedro. Mga iho, huwag na tayong manghinayang pa sa karne ng manok na yan. Mas mabuti na ang nag-iingat kaysa paunti-unting malaso ng ating mga katawan. Ang dugsong pangsabi ni Lolo Berhil, at nang sila'y malapit na sa aming tahanay, meron silang 3 mga pamilyar na mga taong nakitang nasa loob na ng aming balkonahe at hinihintay nila ang pagdating nila Itay. At silang 3 ay walang iba kundi ang 3, si Mang Renante o si Madam Rena. Subalit may napansin silang kakaiba sa panlabas na anyo ni Mang Renante, dahil sa ito'y nakasuot na ng kasuotang pambabae, kolorete rin
ang kanyang hitsura na may mahabang pilukang buhok, ngunit hindi maitatago ang kanyang bato-batong katawan. Hindi ba't hindi ako nagkamali sa aking hula kay Rinante na siya isang baklang sabongero? Ang nooy sabi ni Lolo Pedro. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shoutout si Tropa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming salamat sa iyo, Boss. Shoutout po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar, kay Boss Roel Mendoza ng Silang, Cavite. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming salamat po, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming salamat po. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong, sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Topas, kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginaline Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G Samudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Bregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Lowy Orolpo,
kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapols, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,